King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1498. Pagbunot ng mga ugat. Parang ang pangkat na nakatago dito ay isang heavenly hall. Ngumiti si Zhao Fang. Ang heavenly halls ay ang pinakamataas na apat na bituin na paksayon sa karamihan, na ang pinakamalakas nilang miyembro ay mga half-step godlords. Ang pagpuksa sa gayong paksayon ay magiging madali. Buzz. Nang makumpirma ito, ipinadala ni Zhao Fang ang kanyang divine sense na gumagapang patungo sa nakatagong pangkat na iyon sa ilalim ng lupa. Tulad ng inaasahan. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Batay sa pagsisiyasat ng kanyang divine sense, karamihan sa mga miyembro ng paksayon na ito ay nasa ilalim ng antas ng Ancient God, at walang maraming Ancient God experts. Talagang isa itong heavenly hall. Biglang napangiwi si Zhao Fang. Ano? Paanong narito ang taong ito? Kumunat ang noo ni Zhao Fang sa galit. Malalim sa ilalim ng lupa, sa gitna ng isang madilim na lihim na bulwagan, ay isang ulap ng itim na ambon. Naka-crossleg sa loob ng ambon na ito ay walang iba kundi ang Ancient Soul Hall Master. Sino ito? Naramdaman ng Ancient Soul Hall Master ang Second Heaven Divine Sense, at nagpadala siya ng sarili niyang Divine Sense para makita kung ano ang nangyayari. Mabilis niyang nakita si Zhao Fang. Gayunpaman, binago ni Zhao Fang ang kanyang panlabas na anyo. Ito, kasama ang pagtatago ng Heavenly Closure Seal, ay nangangahulugan na ang Ancient Soul Hall Master ay hindi nakilala si Zhao Fang. Sa itaas ng Thunderstorm Valley, nag-alinlangan sandali si Zhao Fang bago na ninangil sa ilalim ng lupa. Ito ay ang Ancient Soul Hall Master lamang. Sa panahon ng digmaan sa Scorching Underworld, hindi siya nang ahas na labanan ang Ancient Soul Hall Master sa bukas na labanan, ngunit ang kasalukuyang kanya ay madaling mapatay ang Ancient Soul Hall Master. Ginoo, hinahanap mo si kamatayan. Ang Ancient Soul Hall Master ay umungol, at pagkatapos ay lumabas siya upang salubungin si Zhao Fang. Noong ang Ancient Soul Hall ay naranasan ng matinding suntok ng Giant God Hall, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nagkalat. Samantala, siya ay hinabol ni Xin Wuang at ng Giant God Race's Grand Elder, na nakatakas lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Lubhang ayaw niyang tanggapin ang resultang ito. Kung hindi dahil kay Zhao Fang, hindi sana natalo ang Ancient Soul Hall. Kaya, pinahintulutan siya ng Godlord Stellar Aspect na manatili sa Heavenly Yao Hall sa Qixing Zone. Kapag gumaling na siya, tutulungan siya ng Heaven's Legacy Races sa pagpapanumbalik ng nawala. Agad namang pumayag ang Ancient Soul Hall Master. Nakatuon siya sa paglilinang sa loob ng Heavenly Yao Hall sa pag-asang balang araw ay mapuksa ang Giant God Hall. Ngayong may umaatake sa Heavenly Yao Hall, maaari niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Walang sinabi si Zhao Fang. Nag-ipon lang siya ng bola ng Primal Chaos Energy at pinaputok ito. Pinili lamang ni Zhao Fang na umatake dahil hindi pa siya nakikilala ng Ancient Soul Hall Master. Hanggat kaya niyang patayin ang Ancient Soul Hall Master habang pinapanatili ang kanyang takip, hindi malalaman ng Heaven's Legacy Race na ginawa ni Zhao Fang ang lahat ng ito. Sa sandaling ilabas niya ang enerhiya ng Primal Chaos, nagsimula itong sumipsip ng lahat ng iba pang enerhiya sa lugar. Ito ay Primal Chaos Energy. Bilang Second Heaven Godlord, natural na makikilala ng Ancient Soul Hall Master kung ano ito. Hindi niya maiwasang magulat. Sino lang ang bisitang ito? Talagang nagtataglay siya ng enerhiya ng Primal Chaos. Whoosh! Ang Ancient Soul Hall Master ay agad na gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas. Ang Ancient Race ay bihasa sa Soul Dao, at natural na hindi siya masyadong tanga para makipagkumpetensya sa Divine Power sa isang Godlord na nagtataglay ng Primal Chaos Energy. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe ang Ancient Soul Hall Master. Hindi kilalang Pick First Heaven Godlord ay umaatake sa Heavenly Yao Hall. Sa isang madilim na dimensyon, natanggap ng Godlord Stellar Aspect ang mensaheng ito. Ano ang nangyayari? Mahinang tanong ni Yu Liuping. Ang Ancient Soul Hall Master ay nagpadala ng salita na ang isang hindi kilalang Pick First Heaven Godlord ay umaatake sa Heavenly Yao Hall. Si Godlord Stellar Aspect ay tame time na sumagot. Isa lang itong First Heaven. Ipaubaya na lang sa Ancient Soul Hall Master ang bahala. Sa mga huling araw, 2 beses na nagbukas ang Light Race Divine Kingdom, na nagpapahintulot sa amin na maunawaan ang ilang impormasyon.
hanggat ito ay magbubukas ng isa pang beses. Ang maitim at malalim na mga mata ni Yu Liuping ay kumikinang sa pagnanasa at pagkainip. Tumango ang Godlord Stellar Aspect, ibinaling ang kanyang tingin sa komplikadong hanay ng Heaven's Legacy. Palagi nilang pinagmamasdan at pinagmamasdan ang Divine Kingdom ng Light Race, naghahanap ng anumang mga kapintasan at sinusubukang salakayin ito. Kahit si Yu Liuping, na isang venerable elder ng Heaven's Legacy Race, ay hindi direktang makalusab dito. Gayunpaman, sa tuwing magbubukas ang Light Race Divine Kingdom, makakakuha si Yu Liuping ng ilang impormasyon. Siya ay may tiwala na, kung ang Light Race Divine Kingdom ay magbubukas muli, siya ay makakahanap ng isang mahinang lugar sa Divine Kingdom kung saan siya ay maaaring magbukas ng isang butas. Bumalik sa Heavenly Yao Hall, ang Ancient Soul Hall Master ay sumalakay, nagpadala ng isang itim na sinag ng enerhiya gamit ang isang alon ng kanyang palad na puno ng kapangyarihang magpatay ng mga kaluluwa. Nakita ni Zhao Feng na may napakalaking itim na paniki sa sinag na ito, kumikinang ang mga mata nito. Swish! Si Zhao Feng ay sumingil pababa. Ang itim na sinag ay dumaan kay Zhao Feng, ngunit ang paniki ay lumipad palabas, ibinuka ang bibig nito, at nagpakawala ng itim na alon ng enerhiya. Ang paniki na ito ay ang Soul Beast ng Ancient Soul Hall Master. Kahit nawala ang kanyang kontrol, ito ay sapat na matalino upang atakehin ang mga kaaway. Ngunit napakabilis ni Zhao Feng kaya iniwan niya ang Soul Beast na ito. Napakabilis, ito ay isang space law. Hindi maganda. Hinahabol niya ang Heavenly Yao Hall. Nagulat ang Ancient Soul Hall Master, at pagkatapos ay ngumisi siya. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, ginamit lamang ni Zhao Feng ang Space Law, pinananatiling nakatago ang Time Law. Swish! Agad na narating ni Zhao Feng ang Heavenly Yao Hall at binasag ang defensive domain nito sa isang suntok. Si Zhao Feng ay nagpatuloy na sumugod sa Heavenly Yao Hall at inipon ang kanyang kaluluwa sa isang espada. Swish! Habang lumilipad siya, ginamit niya ang kanyang soul energy para putulin ang lahat ng makasalubong niya, pinatay silang lahat. Tumigil ka! Ang Ancient Soul Hall Master ay sumunod malapit sa likuran, galit na sumisigaw. May isa pa siyang misyon sa pananatili rito, ang panatilihing ligtas ang Heavenly Yao Hall. Ang hitsura ng Ninth God Eye ay nagbago sa Qixing Zone, at isang undercurrent ang dumadaloy. Ang pinakamataas na pangkat na 4 na bituin na ang Heavenly Yao Hall ay nagkaroon ng pagkakataong matuklasan. Swish! Dumaan si Zhao Feng sa Heavenly Yao Hall, pinatay ang lahat ng nakatagpo niya. Sa ilang sandali lang, pinatay ni Zhao Feng ang lahat ng naruroon. Kung tutuusin, isa lang itong Peak 4-star faction, na may pinakamaraming half-step godlords. Wala silang kapangyarihan laban sa enerhiya ng kaluluwa ni Zhao Feng. Matapos patayin ang lahat, umalis si Zhao Feng sa Heavenly Yao Hall. Good sir, sino po kayo? Malungkot ang ekspresyon ng Ancient Soul Hall Master. Tiyak na sisisihin siya ng Godlord Stellar Aspect sa pagkasira ng Heavenly Yao Hall. Naramdaman ng Ancient Soul Hall Master na ang taong ito ay sobrang abnormal. Marahil ay medyo makakabawi siya sa kanyang pagkakasala sa pamamagitan ng pag-alam kung sino sila. Sasabihin ko sa iyo kapag patay ka na. Tumawa si Zhao Feng. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit ang Ancient Soul Hall Master. Paano siya, isang Second Heaven Godlord, posibleng mapatay ng lalaking ito? Bukod dito, siya ay naglilinang kamakailan, at siya ay mas malakas kaysa sa nakaraan. Boom boom boom. Ikinaway ng Ancient Soul Hall Master ang kanyang mga kamay, sunod-sunod na nagpaputok ng itim na sinag ng enerhiya. Ang rehiyon sa ilalim ng lupa na ito ay nagsimulang gumuho at gumuho. Buzz! Nagpakawala si Zhao Feng ng enerhiya ng Primal Chaos para bumuo ng pader sa harap niya. Ang kakaibang katangian ng enerhiya ng Primal Chaos ay sapat na upang hadlangan ang galit na pag-atake ng Ancient Soul Hall Master. Kasabay nito, bumaril si Zhao Feng sa Ancient Soul Hall Master. Napakalakas ng depensa. Napangiwi ang Ancient Soul Hall Master, ngunit hindi siya umatras. Soul-destroying wave. Ang Ancient Soul Hall Master ay sumigaw, na bumubuo ng isang spell. Isang itim na daloy ng enerhiya na naglalabas ng kahanga-hangang enerhiya ng soul ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kamay.
Ang itim na paniki ay agad na bumalik sa kanyang tagiliran at sumanib sa daloy ng enerhiya. Boom! Biglang itinulak ng Ancient Soul Hole Master ang magkabilang palad, at pagkatapos ay isang napakaitim na alon ng enerhiya ang dumaan patungo kay Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, ang Ancient Soul Hole Master ay gumagamit ng purong Soul Energy Attack, ang kanyang pinakamalakas at pinakanakamamatay na pamamaraan. Ang napakaitim na alon ay dumaan sa Primal Chaos Wall, na walang gaanong epekto, at bumagsak sa kaluluwang katawan ni Zhao Fang. Ang Ancient Soul Hole Master ay hindi maiwasang mapangiti. Ang Ancient Soul Race ay bihasa sa Soul Dao, at ang kanyang pagkilos na ito ay maaaring maglipol o magdudulot ng matinding pinsala sa isang kaluluwa. Ngunit ang ekspresyon ng Ancient Soul Hole Master ay biglang nanigas sa pagkabigla. Hindi niya nakita ang resulta na naisip niya. Mukhang hindi gaanong apektado si Zhao Fang. Sa katunayan, iniunat niya ang magkabilang braso at nagpakawalan ng malakas na Primal Chaos na enerhiya. Primal Chaos Lock. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay bumaha sa paligid ng Ancient Soul Hole Master, mahigpit na kinulong siya sa mga daloy ng magulong enerhiya. Ang magulong mga daloy ng enerhiya ay nagsimulang humigpit, mabilis na nagsara sa paligid niya. Ang lumalamon na katangian ng enerhiya ng Primal Chaos ay malapit nang naramdaman sa bawat bahagi ng katawan ng Ancient Soul Hole Master. Sinusubukan ng Ancient Soul Hole Master na lumaban, ngunit sa sandaling ilabas niya ang Divine Power, bahagyang maa-absorb ito ng Primal Chaos na enerhiya sa paligid niya. Swish! Si Zhao Fang ay dahan-daang lumipad patungo sa mahigpit na nakagapos na Ancient Soul Hole Master. Sinadya niyang pahintulutan ang kanyang sarili na tamaan ng pag-atake ng kaluluwa ng Ancient Soul Hole Master upang mawala ng huli ang kanyang bantay. Pagkatapos ng lahat, ang mga depensa ng kaluluwa ni Zhao Fang ay ganap na kayang tumanggap ng ganoong suntok. Sampal. Hinampas ni Zhao Fang ang Primal Chaos Lock gamit ang kanyang palad, na kinokontrol ang enerhiya ng Primal Chaos para lalo pang humigpit. Ang Ancient Soul Hole Master ay agad na inilagay sa ilalim ng napakalaki at masakit na presyon. Ang Divine Power sa kanyang katawan ay mabilis na naalis ng Primal Chaos Lock. Arg! Sino ka? Sumigaw ang Ancient Soul Hole Master. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, halos hindi ginamit ni Zhao Fang ang alinman sa kanyang mga kasanayan, at nagsagawa pa siya ng pag-atake ng kaluluwa. Kahit ngayon, hindi alam ng Ancient Soul Hole Master kung sino si Zhao Fang. Ang Ancient Soul Hole Master ay masiglang nakipaglaban, ngunit sa sandaling ito, siya ay karne sa cutting board at walang kakayahang lumaban. Pagdating mo, ipinaalam ko kaagad sa Heaven's Legacy Race. Malamang papunta na sila dito. Kung papatayin mo ako, mapapahamak ka. Nagmamadaling sabi ng Ancient Soul Hole Master. Inaasahan niya na ang pangalan ng Heaven's Legacy Race ay matakot sa misteryosong ekspertong ito. Hindi na kailangang pag-usapan. Mapahamak ka, kaya bago ka mamatay, sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Humalaklak si Zhao Fang habang nagpadala siya ng Soul Intent kasama ng nakakagulat na Tribulation Lightning Energy patungo sa Ancient Soul Hole Master. Swish! Ang Primal Chaos Lock ay agad na sakop ng Tribulation Lightning Energy. Biglang nadagdagan ni Zhao Fang ang lakas, ginamit ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan para hampasin gamit ang Primal Chaos at Tribulation Lightning na enerhiya. Ang mahinang Ancient Soul Hole Master ay agad na napatay. Bago mamatay, nalaman niya na ito si Zhao Fang, dahil itong Soul Intent at Tribulation Lightning ay mga bagay na medyo pamilyar sa kanya. Ngunit ito ay tiyak dahil alam niya na siya ay namatay sa ganap na ayaw. Matapos pagnakawan ang mga ari-arian ng Ancient Soul Hole Master, si Zhao Fang ay bumalik sa Heavenly Yao Hall. Sa totoo lang, maaari niyang direktang sirain ang Heavenly Yao Hall, ngunit sa halip, pinili niyang gumamit ng Soul Attacks para patayin ang lahat ng miyembro nito. Ito ay dahil interesado siya sa impormasyong nakalap ng Heavenly Yao Hall. Mabilis na natagpuan ni Zhao Fang ang mga ulat ng intelligence sa Heavenly Yao Hall at inilagay ang mga ito. Mayroong ilang mga espesyal na pag-install na hindi niya nang ahas na alisin, dahil natatakot siya na maaaring magamit ang mga ito upang mahanap ang kanyang lokasyon. Matapos gawin ang kailangan niya, winasak ni Zhao Fang ang Heavenly Yao Hall sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Noon,
Ang God Lord Heavenly Solitude ay gumamit ng ilang mahimalang paraan upang kunin ang kabuuan ng napakalaking Heavenly Demon Hall, na iniwan si Zhao Feng na lubos na namangha. Ngayon, maaaring lipulin ni Zhao Feng ang isang pangkat ng parehong antas, ang Heavenly Yao Hall, sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Whoosh! Gumamit si Zhao Feng ng instant movement para mabilis na umalis sa lugar. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya sa Twilight Valley at naghanda na bumalik sa Light Race Divine Kingdom. King of Gods, Kabanata 1499. Isang sulyap sa panganib. Sa pamamagitan ng madilim na spatial passage, bumalik si Zhao Feng sa Light Race Divine Kingdom. Nakakatakot, ngunit hindi mapanganib. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang pagkakaroon ng Ancient Soul Hall Master ay tunay na nagbigay sa kanya ng takot, ngunit sa huli, habang itinatago pa rin ang kanyang pagkakakilanlan, pinatay ni Zhao Feng ang lahat ng miyembro ng Heavenly Yao Hall at ang Ancient Soul Hall Master habang nagnakaw pa ng ilang ulat ng intelligence. Hindi napigilan ni Twilight Valley ang tumawa. Ang Heaven's Legacy Race ay kalaban din niya, at sa sandaling ito, nadama niya na ang pagpili na makatrabaho si Zhao Feng ay isang napakahusay na pagpipilian. Kapag ang Ninth God Eye ay ganap na nagmature, kahit na ang Heaven's Legacy Race ay hindi dapat katakutan. Umupo si Zhao Feng na naka-cross-legged sa lupa at naghanda upang siyasatin ang kanyang mga samsam. Sa sandaling ito, o hindi, biglang sumigaw si Twilight Valley. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Anumang bagay na maaaring masira ang Third Heaven Twilight Valley ay hindi maaaring maging isang maliit na bagay. Ang Heaven's Legacy Race ay sumalakay sa Divine Kingdom. Twilight Valley diretsyong sabi. Nararamdaman niya na ang Heaven's Legacy Race ay unti-unting lumalabag sa pinakamahina na lugar ng Light Race Divine Kingdom. Ang invasion method na ginagamit ay mukhang napakabisa laban sa mga depensa ng Light Race Divine Kingdom. Kung wala siyang gagawin, malapit nang makapag-set up ang kabilang panig ng spatial passage na papayagan silang pumasok at lumabas ayon sa gusto nila. Ang Twilight Valley ay muling nagulat sa katalinuhan ng Heaven's Legacy Race. Swish! Kumaway ang katawan ni Twilight Valley nang pumunta siya sa gilid ng Tree of Time at idiniin ang palad niya dito. Sa pamamagitan ng Tree of Time, lubos niyang mapapalakas ang kanyang kontrol sa Divine Kingdom, at maaari siyang gumawa ng mga hakbang upang labanan ang Heaven's Legacy Race. Ngunit ang Heaven's Legacy Race ay dumating na handang-handa. Kahit na kinokontrol niya ang Divine Kingdom, hindi niya ganap na mapigilan ang pagsalakay, hadlangan lamang ito. Mayroon bang anumang paraan upang makatulong ako? Tumawag si Zhao Feng. Galit din siya sa Heaven's Legacy Race. Pumunta sa mahinang punto at bantayan ito. Nakakunot ang mga kilay ni Twilight Valley habang ipinadala niya ang lokasyon kay Zhao Feng. Kung ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas, maaari niyang pansamantalang pigilan ang Heaven's Legacy Race, ngunit dahil sa kung gaano kahanda ang Heaven's Legacy Race, mahirap iwasan ang iba pang insidenteng magaganap. Swish! Napakurap si Zhao Feng. Sa sandaling ito, sa isang lugar na malapit sa ipinagbabawal na lugar ng Light Race, ang mahinang alon ay lumitaw sa kalawakan, at pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga figure. Makikilala sana ni Zhao Feng ang isa sa kanila bilang isa sa mga taong una nang nag-explore sa Light Race Divine Kingdom kasama niya, ang Ancient God Cheng Yun. Ang Ancient God Cheng Yun ay maaaring tawaging God Lord Cheng Yun ngayon, dahil matagal na siyang nakapasok sa loob ng Light Race Divine Kingdom. Pinangunahan ng God Lord Cheng Yun ang ilang mga inapo ng Light Race palayo sa lugar na ito. Si God Lord Cheng Yun ang pinakamalakas sa grupong ito, isang First Heaven God Lord, habang ang iba ay Half-Step God Lords o Ancient Gods. Malapit sa kabilang dulo ng Light Race Divine Kingdom, mayroong isang mapanglo at madilim na rehiyon na may nasirang gusali ng Heaven's Legacy Race. Sa gusaling ito natuklasan ni Zhao Feng at ng Giant God Race Team ang mahalagang planta ng pagtatanim ng oras na kilala bilang Moonlight Sky Bamboo. Sa sandaling ito, bahagyang nasira ang espasyo sa tabi ng gusaling ito. Parang may spatial vortex doon na patuloy na umiikot, palaki ng palaki. Swish! Biglang lumitaw si Zhao Feng, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa spatial hole na ito. Ilang sandali pa, dumating na ang grupo ni God Lord Cheng Yun. Hindi maganda. Zhao Feng, matagumpay silang nakapasok sa loob.
Ang boses ni Twilight Valley ay biglang umalangaw-ngaw sa isip ni Zhao Fang. Isang itim na tuldok ang lumitaw sa spatial vortex at nagsimulang unti-unting lumawak. Swoosh! Swoosh! Dalawang silweta ang lumipad palabas. Death God Guards. Sa isang sulyap, nakilala ni Zhao Fang kung ano ang dalawang taong ito. Ang Death God Guard ay isang mas mataas na klase ng automat, isang pagsasanib ng buhay sa teknolohiya ng automat ng Heaven's Legacy Race, na nagdadala ng mga pakinabang ng pareho. Ang dalawang Death God Guard na ito ay isang matanda na nakasuot ng Asher at isang matipunong lalaki na may hawak na itim na halberd. Nang makapasok na ang dalawang Death God Guard sa Light Race Divine Kingdom, lumiit ang itim na tuldok sa likod nila, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Si Zhao Fang ay hindi kumilos nang walang ingat sa dalawang Death God Guard na ito. Naunawaan niya na ang mga Death God Guard na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng mga eksperto sa Heaven's Legacy Race. Nangangahulugan ito na makikita ng kanilang mga controllers ang anumang nakikita ng Death God Guards. Sa kabutihang palad, binago ni Zhao Fang ang kanyang hitsura upang hindi siya makilala. Sa kabilang dulo, si Yu Liuping at God Lord Stellar Aspect ay nag-extend ng kanilang mga braso, nagpapadala ng hindi mabilang na kumikislap na puting mga karakter mula sa kanilang mga palad at sa malalaking hanay. Tagumpay. Dalawang Death God Guard ang nakapasok. Masayang ngumiti ang God Lord Stellar Aspect. Ang pagpapadala sa dalawang Second Heaven Death God Guards ay ang kanilang limitasyon. Matapos maobserbahan ang Light Race Divine Kingdom, sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagsalakay dito. Kailangang ituon ng Twilight Valley ang lahat ng kanyang pagtuon sa pagpigil sa kanilang panghihimasok at hindi na magkakaroon ng oras upang harapin ang Death God Guards. At batay sa kanilang nalalaman, ang natitirang mga tao sa Light Race Divine Kingdom ay masyadong mahina para alalahanin. Sa paggawa ng Death God Guards mula sa loob, maaari nilang palawakin ang puwang at mag-set up ng spatial tunnel na magagamit nila para pumasok at lumabas ng Light Race Divine Kingdom ayon sa gusto nila. Mayroon ding pick First Heaven God Lord. Naalarma si Yu Liuping. Nakita niya si Zhao Fang sa pamamagitan ng Death God Guards. Kahit na, dalawang Death God Guards ay higit pa sa sapat. Ngumiti ang God Lord Stellar Aspect. Ang Death God Guards ay nagtataglay ng buhay at katalinuhan na pinagsama sa teknolohiyang automat ng Heaven's Legacy Race. Ang dalawang ito sa partikular ay nakatanggap ng iba't ibang mga pag-upgrade at maaari ding ganap na kontrolin ng kanilang mga operator. Napaka-unusual ng taong ito. Nagdilim ang mga mata ni Yu Liuping habang umuungol. Sa pagmamasid kay Zhao Fang sa pamamagitan ng Death God Guard, napagtanto niya na may ilang aspeto na hindi niya makita. Ang taong ito ay isa lamang tuktok na First Heaven bagaman. Kahit na siya ay naghahanap lamang sa pamamagitan ng isang Death God Guard, dapat pa rin niyang makita ang lahat. Ang dalawang Death God Guards ay tumanggap ng utos ni Yu Liuping at biglang inatake si Zhao Fang at ang iba pa. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng mga hadlang na ito ay maayos nilang maisakatuparan ang kanilang misyon na palawakin ang agwat. Sa ibabaw, ang dalawang Death God Guards ay may malinaw na kalamangan. Kaboom! Umakyat si Zhao Fang upang salubungin ang nakaasol na elder. Iniwan niya ang matipunong lalaki sa God Lord Cheng Yun at sa iba pang mga inapo ng Light Race. Bagamat ang mga taong ito ay medyo mababa ang cultivation, mayroon pa rin silang Light Race na bloodline, na ginagawa silang mas malakas kaysa sa karaniwan. Boom! Sinuntok ni Zhao Fang, nagpalabas ng mabigat na primal chaos na enerhiya na nakuha dito ang lahat ng iba pang enerhiya sa rehiyon. Ito lang ang magagawa niya, dahil kailangan niyang itago ang iba pa niyang mga diskarte upang hindi mahulaan ng miyembro ng Heaven's Legacy Race na kumokontrol sa nakasuot ng Asher na Elder ang pagkakakilanlan ni Zhao Fang. Primal Chaos Energy. Naalarma ang nakaasol na matanda. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay ang enerhiya ng Heaven Mending Race. Iniabot niya ang isang kamay, at lumitaw ang isang maliit na butones sa kanyang palad. Ang malakas na enerhiya ay sumabog, na lumikha ng isang puting kalasag. Boom! Bang! Dama po ang suntok ni Zhao Fang sa puting kalasag, na lumikha ng ilang bitek. Napaatras ng ilang dosenang talampakan ang matanda dahil sa lakas ng impact. Sino ka? Isang malakas na alon ng enerhiya ng kaluluwa ang nagmula sa katawan ng matanda.
Malinaw na ang tagapagsalita ay ang miyembro ng Heaven's Legacy race na kumokontrol sa nakaasol na matanda. Walang sinabi si Zhao Fang. Ang kakayahan ng taong ito na tumagos sa Light Race Divine Kingdom ay nagpapahiwatig na hindi sila dapat maliitin, at ang Heaven's Legacy race ay bihasa sa panghuhula at pagbabawas. Ang mas maraming sinabi ni Zhao Fang, mas maraming mga pagkukulang ang kanyang ilalantad. Hindi ka kabilang sa Heaven Mending race, kung hindi, ngayon ka lang kumilos para ayusin ang spatial gap na iyon. Ngumiti ang nakaasol na matanda. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Nakalimutan na niya talaga ang tungkol dito. Napakahusay ng Heaven Mending race pagdating sa pag-aayos ng mga spatial hole at gaps. Ipinaliwanag din ng Primal Chaos Scripture ang maraming pamamaraan para sa pag-aayos ng mga espasyo, ngunit hindi man lang tiningnan ni Zhao Fang ang mga ito, dahil wala siyang interes. Tulad ng inaasahan sa Heaven's Legacy race. Lumubog ang puso ni Zhao Fang, at lumakas ang kanyang layuning pumatay. Boom! Bang! Siya ay sumuntok, nagpaputok ng isang kamao ng pilipit at madilim na enerhiya. Ang nakaasol na matanda ay may masamang pag-iisip at agad na pinaandar ang kanyang bloodline. Kasabay nito, isang metal folding fan ang lumitaw sa kanyang kamay. Kaboom! Habang winawagayway niya ang pamaypay, hindi mabilang na Asher Blades ang umuungol, na nagsasama-sama sa isang mabangis na bagyo. Ang nakaasol na elder na nakasuot ng asol na ngayon ay may kaunting pag-unawa sa lakas ni Zhao Fang, at sa gayon ay inatake niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan na malapit na sa tuktok ng Second Heaven. Boom! Bang! Crash! Ang Primal Chaos Divine Fist ay bumangga sa Asher na bagyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkapatas, ito ay sumabog. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay halos walang mga counter, at sa oras na ito, nakontra nito ang halos lahat ng uri ng enerhiya. Boom! Bang! Crash! Hindi binigyan ni Zhao Fang ng pagkakataon ang kanyang kalaban na makahinga at sumuntok ng paulit-ulit. Sa isang misteryosong sukat. Pagsisisihan mo ito. Si Yu Liuping ay may napakalungkot na ekspresyon. Mula sa mga kakayahan na ipinakita ni Zhao Fang, natitiyak niyang walang kapantay ang nakaasol na nakasuot na elder. Kasabay nito, ang elder na nakasuot ng Asher sa Light Race Divine Kingdom ay nagpahayag ng mga salita ni Yu Liuping. Paano nangyari ito? Medyo nagalit din si Godlord Stellar Aspect. Ang dapat sana ay tiyak na tagumpay ay nag-ulo ng isang Godlord na may enerhiya ng Primal Chaos. Hindi pa tayo talo. Magpadala ng isang tao upang makita kung mayroong sino mang nakakuha kamakailan ng isang pamana na may kaugnayan sa Heaven Mending Race. Ang malalim na mga mata ni Yu Liuping ay kumikinang na may mahinang liwanag. Kung ang taong ito ay nagtataglay ng enerhiya ng Primal Chaos ngunit hindi alam kung paano ayusin ang mga spatial na gaps, maaari lamang itong mga hulugan na hindi sila miyembro ng Heaven Mending Race ngunit kahit papaano ay nagkaroon ng legacy ng Heaven Mending Race. Oo, ang katawan ni Godlord Stellar Aspect ay unti-unting naglaho sa dimensyon. Sa loob ng Divine Kingdom, ang nakaasol na elder ay mabilis na pinatay ni Zhao Fang. Tulad ng para sa matipunong lalaki, pagkatapos ng ilang sandali ng pakikibaka, siya ay napawi sa ilalim ng maraming pag-atake. Ginamit ni Zhao Fang ang pagkakataong ito upang pag-aralan ang mga nilalaman sa loob ng Primal Chaos Scripture tungkol sa pagkukumpuni ng espasyo. Kung makikilala niya ang kanyang sarili ng kaunti, maaaring matulungan niya ang Twilight Valley sa pamamagitan ng ganap na pag-aayos ng butas na ito at hadlangan ang mga plano ng Heaven's Legacy Race. Kasabay nito, sa Qixing Zone sa Illusion God Sacred Land, mayroong isang pabilog na bulwagan na natatakpan ng ambon. Swish! Unti-unting lumabas ang isang lalaking nakadilaw na nakasuot ng damit mula sa maling ambon. Lady Dreamcaller, isang Godlord level battle ang naganap sa Thunderstorm Canyon. Napaluhod ang lalaking nakadilaw na damit. Isang kristal na trono ang inilagay sa loob ng pabilog na bulwagan, at sa tronong ito ay nakaupo ang isang babaeng nababalot ng puting ambon. Bagamat hindi nakikita ang kanyang mukha, ang kanyang tindig at tabas ay lubhang kaakit-akit. Mayroon pa bang ibang mga palatandaan? Isang maaliwalas at kaaya-ayang boses ang nagmula sa puting ambon. Batay sa aming pagsisiyasat, ang lugar na iyon ay malapit na nauugnay sa Heaven's Legacy Race.
Sabi ng lalaking nakadilaw na damit. Oh, biglang naging interesado si Godlord Dreamcaller. Kahit na bahagi sila ng sacred land ng Qixing Zone, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na may tinatagong paksayon ang Thunderstorm Canyon. Malinaw na ang paksayon na ito ay nasa ilalim ng Heaven's Legacy Race, at ang kaaway nito ay isang taong naglakas loob na sumalungat sa Heaven's Legacy Race. Ano ang sitwasyon sa Giant God Hall? Tanong ng Godlord Dreamcaller. Sinasabi ng aming mga especially iya sa Giant God Hall na si Xin Huang ay nag-iisa kamakailan at isang beses lang nakipagkita sa Grand Elder sa kanyang bulwagan. Ngunit may isang araw nang biglang bumukas at nagsara ang domain sa paligid ng ipinagbabawal na lupain ni Xin Huang. Nagbigay ng detalyadong ulat ang lalaking nakasuot ng dilaw. Desidido rin ang Illusion God Sacred Land na makuha ang Ninth God Eye, ngunit gumamit sila ng iba't ibang sukat. Tinatrato nila ang Giant God Hall ng may matinding pag-aalaga at pag-aalala. Ginawa nila ito dahil natural silang umaasa na makakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Zhao Feng mula sa Giant God Hall. Karamihan sa mga pinuno ng Illusion God Sacred Land ay mula sa Illusion God Race. Ang 13th rank Illusion God Race ay bihasa sa Soul Dao at Illusion Dao. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago at paghahalo ng totoo at mali, maaari nilang gayahin ang anuman, kahit na ang enerhiya ng kaluluwa at enerhiya ng linya ng dugo. Malamang na kahit si Xin Huang ay hindi napansin na maraming mga especially iyan ng Illusion God Sacred Land sa loob ng Giant God Hall. King of Gods, Kabanata 1500. Ang kakayahang pag-aayos ng langit. Sa loob ng Divine Kingdom ng Light Race, kapwa ang sumasalakay na Death God Guards ay napatay, ngunit umiiral pa rin ang butas, hindi pa natatapos ang pakikibaka sa pagitan ng Twilight Valley at ng Heaven's Legacy Race. Ang Divine Kingdom na ito ay nasa napakataas na antas. Walang iba maliban sa Twilight Valley ang may kakayahang ayusin ang butas. Gayunpaman, ang lahat ng konsentrasyon ng Twilight Valley ay sa pagtatanggol laban sa anumang karagdagang panghihimasok mula sa Heaven's Legacy Race. Wala na siyang oras sa ibang bagay. Sa gilid, si Zhao Feng ay nahuhulog sa Primal Chaos Scripture, isang bahanang impormasyon na tumatagos sa kanyang isipan. Ang impormasyon tungkol sa kakayahan ng Heaven Mending Race na mag-ayos ng mga espasyo ay hindi kapani-paniwalang detalyado, kahit na medyo magulo. Pagkatapos ng lahat, ang Primal Chaos Scripture ay pangunahin para sa pagpasa sa sining at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kaya, nalaman ni Zhao Feng na medyo mas mahirap ang pag-aaral ng mga kakayahan sa pag-aayos ng espasyo ng Heaven Mending Race. Gayunpaman, kailangan pa ring pag-aralan ni Zhao Feng ang mga ito. Mukhang ang pagkukumpuni sa espasyo ng Fan Universe ay isa ring uri ng cultivation para sa Heaven Mending Race. Naunawaan ni Zhao Feng na, nang ang Heaven Mending Race ay gumamit ng Primal Chaos na enerhiya para ayusin ang spatial fabric ng Fan Universe, sila ay nakikibahagi sa isang uri ng cultivation at comprehension. Ang kabuuan ng Fan Universe ay masasabing ipinanganak mula sa isang walang katapusang eroplano ng enerhiya ng Primal Chaos. Habang nag-aaral, may bahagi ng kanyang isip si Zhao Feng sa pamamagitan ng mga intelligence report na kinuha niya mula sa Heavenly Yao Hall. Kasama sa impormasyong ito ang mga insidenteng malaki at maliit na naganap sa nakalipas na daan-daang milyong taon sa Qixing Zone. Ang pinakadetalyadong ulat ay tungkol sa mga insidenteng naganap kamakailan. Kasama dito ang impormasyon na tanging ang 5-star na paksayon at ang sacred land ng Qixing Zone ang nakakaalam at kasama ang maraming detalye sa mga panloob na kwento ng mga insidenteng ito. Biglang nakahanap si Zhao Feng ng ilang impormasyon na may kaugnayan sa Giant God Race. Matapos basahin ito, namutla siya. Lumalabas na ang Illusion God Sacred Land ay paulit-ulit na tumulong sa Giant God Hall para ibaba ang bantay nito. Palihim, maraming miyembro ng Illusion God Race ang nakalusot sa Giant God Race para obserbahan ang bawat galaw nito. Ang kanilang tunay na layunin ay ang Ninth God Eye. Si Zhao Feng ay may kaunting pag-unawa sa Illusion God Race. Napakalakas nito sa mga sinaunang lahi, na kilala sa pagbabago, panlilinlang, paglusot, at pagbabalat kayo. Tunay, maaari mong kilalanin ang isang tao sa mahabang panahon at hindi maintindihan ang kanilang tunay na kalikasan. Bumagsak ang ekspresyon ni Zhao Feng.
Mula sa tono ni Xin Wuang noon, masasabi niyang mas nagtitiwala si Xin Wuang sa Illusion God Sacred Land. Kailangan kong ipaalam kay Xin Wuang. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Hindi niya alam kung ang pagbisita niya sa Giant God Race ay napansin o hindi ng mga especially iyan ng Illusion God Race, ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang ipaalam kay Xin Wuang kung ano ang nangyayari. Boom! Boom! Isang napakalaking pagsabog ang umalangaw-ngaw sa Divine Kingdom. Hindi maganda. May eksperto sa labas na umaatake sa Divine Kingdom. Napangisi si Twilight Valley. Kasalukuyan siyang nasa pantay na laban sa Heaven's Legacy Race. Gayunpaman, ang pangkat ng Heaven's Legacy Race ay napakalaki, at maaari itong malayang gumalaw sa labas ng Divine Kingdom. Nagpadala sila ng ilang miyembro upang salakayin ang Divine Kingdom ng Twilight Valley mula sa labas ng mundo. Bagamat maaaring ilipat ng Twilight Valley ang Divine Kingdom, hindi ito makagalaw ng napakabilis at malamang na hindi gaanong magagawa. Habang umaatake ang mga ekspertong iyon sa labas, unti-unting maaapektuhan ang Divine Kingdom, at ang agwat na iyon ay palaki ng palaki. Tinansya ni Zhao Feng na ang Heaven's Legacy Race ay maaaring nagpadala na ng mga God Lord sa ngayon, ngunit hindi pa nila ito nagawa. Plano nilang palakihin ang puwang upang ito ay sapat na malaki para mag-set up ng spatial passage na magagamit nila para malayang pumasok at lumabas sa Light Race Divine Kingdom. Halos hindi na ilabas ng Twilight Valley ang mga salitang ito sa kanyang bibig. Nagulat si Zhao Feng. Kung nangyari ito, sila ay magiging isda sa isang bar aisles. Maaari lang kaming humingi ng reinforcements mula sa Giant God Hall. Nag-aalalang sabi ng God Lord Cheng Yun. Nagkaroon ng pansamantalang alyansa ang Light Race sa Giant God Hall. Ngayong nasa panganib ang Light Race Divine Kingdom, tungkulin ng Giant God Hall na mag-alok ng tulong. Hayaan mo akong gawin ito. May sasabihin ako kay Xin Wuang. Humakbang si Zhao Feng at kinuha ang kanyang message token. 6 na araw na lang. Kung hindi pa nakarating si Xin Wuang dito, huli na ang lahat. Malungkot na sabi ng Twilight Valley. Sa Giant God Hall. Sa araw na ito, ang God Lord Dreamcaller, isang taong may napakataas na katayuan sa Illusion God Sacred Land, ay dumating para personal na bumisita. Ang pagkilos na ito ay muling nanakot sa iba pang 5-star faction ng Qixing Zone, kaya isinantabi nila ang anumang mga plano upang gumawa ng gulo para sa Giant God Hall. Ang Giant God Hall ay higit na pinarangalan sa pagbisitang ito, God Lord Dreamcaller. Lumabas si Xin Wuang upang personal na salubungin ang God Lord Dreamcaller. Ang God Lord Dreamcaller ay may napakataas na katayuan sa Illusion God Sacred Land at isang Third Heaven God Lord na nagtataglay ng makapal na bloodline at hindi kapani-pani walang talento. Siya ang pinakatalentadong individual na lumitaw sa loob ng Illusion God Race sa daan-daang milyong taon. Siyempre, kinilala rin ang God Lord Dreamcaller sa Qixing Zone para sa kanyang kagandahan. Marami sa mga lalaki sa Giant God Hall ang nakatitig sa God Lord Dreamcaller sa langit. Bagamat napapaligiran siya ng puting ambon na nagtatago sa kanyang hitsura, ang kanyang kaakit-akit at mahusay na anyo ay kitang-kita para makita ng lahat. Matapos matanggap ng mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall, ang Illusion God Sacred Land Party ay pinamunuan sa gitnang bulwagan. Sa sandaling ang magkabilang panig ay nagpalitan ng ilang kasiyahan. Sa anong dahilan binigyan kami ng God Lord Dreamcaller ng iyong presensya? Diretso sa punto si Xin Wuang. Ang Giant God Hall ay isang bagong tatag na 5-star faction ng Qixing Zone. Pumunta ako dito ngayon upang makita kung ano ang kalagayan ng Giant God Hall. Nagsalita ang God Lord Dreamcaller sa isang kaaya-aya at magandang tono. Lahat ay nasa tamang landas. Sa bawat aspeto, ang Giant God Hall ay halos kapantay ng lahat ng iba pang 5-star faction ng Qixing Zone. Ngumiti si Xin Wuang. Noong ang Ancient God Hall ay hindi pa ganap na nilalamon ng Ancient Soul Race, ang Illusion God Sacred Land ay tinatrato ng maayos ang Giant God Race. Ngayong ang Illusion God Sacred Land ay nagbigay ng tulong sa Giant God Hall, labis na nagpapasalamat si Xin Wuang. Bukod dito, alam kong may koneksyon si Hall Master Xin sa Ninth God Eye, ngunit napakaraming tao ang humahabol sa Ninth God Eye. Kung ang Giant God Hall ay muling kumonekta sa Ninth God Eye,
ang Illusion God Sacred Land ay maaaring walang magagawa. Nagsalita ang God Lord Dreamcaller sa malambot at nakapapawing pagod na tono. Sa panlabas, tila nag-aalala siya na ang Ninth God Eye ay maaaring magdulot ng problema para sa Giant God Hall. Naiintindihan din ito ng Zin na ito. Salang pakialam na sabi ni Zin Wuang. Kung may kaugnayan pa rin si Hall Master Zin sa Ninth God Eye, ang Illusion God Sacred Land ay maaaring magsilbi bilang iyong payong na pananggalang. Nagpatuloy ang God Lord Dreamcaller, ang kanyang mga salita ay puno ng pagkamagiliw. Sisigat pa lang sana si Zin Wuang nang makatanggap siya ng mensahe. Habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Zhao Feng sa kanyang isipan, naging seryoso si Zin Wuang saglit. Napansin ng God Lord Dreamcaller ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Zin Wuang. Sa totoo lang, dumating siya sa pagkakataong ito para tingnan kung ano ang nangyayari. Para sa domain sa paligid ng lugar ng pag-iisa ni Zin Wuang na biglang magbukas at magsara ng walang sinuman sa mga especially iyan ng Illusion God Race na nakakita ng sinumang papasok ay talagang kainahinala. Bukod dito, sa Thunderstorm Canyon, isang subordinate faction ng Heaven's Legacy Race ay nawasak. Naramdaman ni God Lord Dreamcaller na maaaring konektado ang dalawang insidenteng ito, kaya personal siyang pumunta sa Giant God Hall. God Lord Dreamcaller, itong Zin na ito ay may isang bagay na kailangan kong umalis ka agad. Biglang sabi ni Zin Wuang. Alam na niya ngayon ang lahat mula kay Zhao Feng, at parang wala siyang magawa. Habang humihingi ng tulong ang Light Race Divine Kingdom, kinailangan ni Zin Wuang na tumulong dito. Ngunit may mga especially iyan ng Illusion God Sacred Land sa loob ng Giant God Hall, kaya medyo mahirap para sa kanya na umalis ng palihim. Kaya, nagpa siya si Zin Wuang na dumiretso sa punto. Sa anong dahilan kailangang umalis si Hall Master Zin ng ganoon kabilis? Nagtatakang tanong ni God Lord Dreamcaller. Nasa panganib ang isang mabuting kaibigan ko. Ngayon ko lang natanggap ang request niya para sa tulong. Nagbigay si Zin Wuang ng magaspang na buod. Sa ganitong sitwasyon, natural na hindi siya mapigilan ng God Lord Dreamcaller. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa buhay ng isang God Lord. Pinangunahan ng God Lord Dreamcaller ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land palayo sa Giant God Hall habang si Zin Wuang at ang Grand Elder ay umalis para sa Light Race Divine Kingdom. Lady Dreamcaller, ang mabuting kaibigan na tinutukoy ni Zin Wuang ay ang Light Race. Sabi ng lalaking nakadilaw na nakasuot sa tabi niya. Ang Illusion God Sacred Land ay may ilang pagkakaunawa sa relasyon sa pagitan ng Giant God Hall at ng Light Race. Sundan mo sila at tingnan kung ano ang nangyayari. Mahinang sabi ng God Lord Dreamcaller, at pagkatapos ay unti-unting nawala ang kanyang katawan sa puting ambon. Oo, sagot ng lalaking nakadilaw na damit. Pero sa loob-loob niya, medyo depressed siya. Hindi naging madali ang pagsunod kay Zin Wuang. Ang layunin ba ng Illusion God Sacred Land ay hindi ang Ninth God Eye? Bakit kailangan nilang bantayan ang relasyon ni Zin Wuang sa Light Race? Sa loob ng Light Race Divine Kingdom. Boom! Umalangaw-ngaw ang napakalaking boom habang unti-unting lumalawak ang agwat. Masyadong abala ang Twilight Valley sa pakikipaglaban sa Heaven's Legacy Race para gumawa ng anuman tungkol dito. Ito na ngayon ang ikalimang araw. Sa puntong ito, ang puwang ay sapat na malawak upang payagan ang tatlong Second Heaven God Lord na makapasok. Darating si Zin Wuang. Biglang sabi ni Zhao Feng. Sige. Tuwang-tuwa ang Twilight Valley. Boom. Bang. Crash. Sa labas ng Divine Kingdom, maririnig ang mga tunog ng isang nakakatakot na labanan sa langit. Iniulat ni Zin Wuang na mayroong dalawang top-class na Second Heaven God Lords sa labas. Bagamat hindi manalo si Zin Wuang at ang Grand Elder, kaya nilang pigilan ang mga kalaban at pabagalin ang bilis ng pagpapalawak. Makalipas ang kalahating araw. Senior Twilight Valley, ang usaping ito ay maaaring wakasan na. Biglang tumayo si Zhao Feng. Sige, nasa iyo na ang lahat. Ang mga mata ni Twilight Valley ay kumikinang. Alam din niya na nakuha ni Zhao Feng ang legacy ng Heaven Mending Race. Ginugol ni Zhao Feng ang buong oras na ito sa pag-aaral kung paano ayusin ang mga sukat. Sa hitsura nito, naunawaan niya kung paano ayusin ang butas na ito. Swish!
Naglaho si Zhao Fang, na sumunod na lumitaw sa puwang sa Divine Kingdom ng Light Race. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, nagpadala siya ng isang stream ng enerhiya ng Primal Chaos. Ang ninuno ng lahat ng bagay. Iniabot ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at ang daloy ng enerhiya ng Primal Chaos ay dahan-daang lumapit sa spatial hole. Ang mga kasanayan sa pag-aayos ng mga spatial na butas ay pangunahing ginamit ang progenitor na aspeto ng enerhiya ng Primal Chaos. Buzz. Buzz. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay lumitaw sa butas at patuloy na lumawak. Ang iba't ibang mga enerhiya sa loob ng enerhiya ng Primal Chaos, tulad ng space, water, at wood, ay nagsimulang tumulo. Ang enerhiya ay nagsimulang kumonekta at dahan-daang nagsasama sa mga gilid ng butas. Hindi nagtagal bago natapos ni Zhao Fang ang pag-aayos ng spatial hole. Tagumpay. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Kung tutuusin, ito ay isang butas lamang, hindi isang malaking bitek o nabasag na sukat. Ang kahirapan ay hindi ganoon kalaki. Samantala, sa isang misteryosong dimensyon. Ano? Ang butas. Nanginginig ang mga braso ni Yu Liuping. Ginawa na niya ang lahat, ngunit unti-unti pa ring naaayos ang butas. Ha! Ito ay isang Divine Kingdom na may isang may-ari, kaya tama lang na ang kahirapan ay masyadong malaki. Napabuntong hininga si Yu Liuping. Kasabay nito, nag-message siya sa mga God Lords malapit sa Light Race Divine Kingdom na umatras at maghintay ng isa pang pagkakataon. Sa sandaling ito, lumitaw ang God Lord Stellar Aspect sa dimensyon. Sir, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang Ninth God ay kamakailan ay nakakuha ng isang legacy ng Heaven Mending Race mula sa Tongtai Zone. Sabi ni God Lord Stellar Aspect sa pananabik. Ang mukha ni Yu Liuping ay nanlamig, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang hindi nakikitang presyon ay nagsimulang walang pigil na bumuhos sa kanyang katawan.